Mga kabayan, sulit talaga ang paghihintay ng Pilipinas sa jet fighter na ito, dahil malaki na ang chance na ito na talaga ang magiging multi-role fighting aircraft ng Pilipinas. Ang jet fighter na ito ay mayroong advanced na avionics, sensors, at mga weapon system. Ang maganda pa dito, ito ay isang twin-engine, at semi-stealth na jet fighter. Pero bago natin alamin kung anong jet fighter ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na maraming mga jet fighter na ang tiningnan ng Pilipinas, ngunit ang problema di kaya ng budget kaya hindi natutuloy. Pero mayroon talagang suki ang Pilipinas na madaling kausap na nag-offer ng kanilang jet fighters. Ngunit ang problema hindi pa ito multi-role, dahil wala pa itong air-to-ground na kakayahan. Kaya sobrang na-delay ang pagbili ng Pilipinas ng malalaking multi-role fighter jet. Hanggang nag-announce ang South Korea Defense Acquisition Program Administration, na ang KF-21 Boramae fighter jet ay kumpirmadong magkakaroon na ng kumpletong air-to-ground strike capability, sa taong 2027. Kaya magandang balita ito sa Pilipinas, dahil pwede nang makabili ang Pilipinas ng KF-21 Boramae Block 2. Ang kagandahan nito, nangako ang South Korea Air Force na magbibigay sila ng slot para sa 12 unit ng KF-21 para sa Pilipinas. Alam nyo kasi ang South Korea Air Force umorder ng 40 units ng KF-21, kaya sa 40 nilang inorder ibibigay muna nila ang 12 na slot sa Pilipinas para mapabilis ang delivery. Kaya talagang mapagbigay talaga ang South Korea, tapos may lumabas pang isang magandang balita, na ang Philippines NK is expected to be signed by 2026 for KF-21PH Boramae. Kaya malaki na ang chance na ang KF-21PH na ang magiging bagong multi-role fighter jet ng Pilipinas. Kung KF-21 Block 2 na ang kukunin ng Pilipinas, magkakaroon na ito ng air-to-ground na kakayahan. Kaya aalamin natin ang mga bago niyang mga missiles at mga bomba. Ang KF-21 ay nakaschedule for deployment sa taong 2028 bilang isang multi-role fighter, na may full air-to-ground strike capabilities. Kaya ito na ang kanyang magiging missiles at mga bomba. Sa kanyang air-to-air missiles, ang pwede dito ay MBDA Meteor na isang beyond visual range na may range na mahigit 200 kilometers. IRIS-T AIM-2000 na isang short-range infrared guided missile, for close-range combat na may range na 25 kilometers. Sa ngayon ito pa lang talaga ang kanyang air-to-air missiles. Kahit ito lang okay na ito, dahil ang mahalaga dito mayroon siyang Meteor missile. Ang kanyang air-to-surface missiles na may Korean Air-Launched Cruise Missile Cheonryong, na may range na 500 to 800 kilometers. Ito ay nakadesign to strike high-value target, hardened targets tulad ng underground command centers, bunkers, at iba pang mga underground military facilities. Ito ay equipped ng two-stage tandem penetrator warhead, capable of bridging up to 8 meters of reinforced concrete. Ito pa, MBDA Spear missile na may range na mahigit 140 kilometers. Ito ay ginagamit para patamaan ang mga target sa lupa at sa dagat. Kasama na ang armored vehicles, air defense systems, buildings, and small naval vessels. Ang kanyang anti-ship missiles naman ay Supersonic Air-to-Ship Guided Missile 2 na gawa ng South Korea, ito ay may range na 300 kilometers. Ang kanyang mga bomba naman ay GBU-12 PAV-EWA-2, GBU-38 Joint Direct Attack Munition, GBU-31 Joint Direct Attack Munition, GBU-54 Joint Direct Attack Munition, GBU-56 Joint Direct Attack Munition, GBU-39 Small Diameter Bomb, Korean Guided Glide Bomb, Mark 82 bomb, at Mark 84 bomb. Sa ngayon ito pa lang ang pwedeng gamitin na missiles at mga bomba ng KF-21 Block 2, ngunit madagdagan pa ito dahil patuloy pa rin ang pag-integrate ng iba't ibang missiles mula sa iba't ibang bansa. Kasama na rito ang mga missile na gawa ng US at ng Europa. Timing lang yan na pag naka-deliver na ng KF-21 Block 2 sa Pilipinas, naka-integrate na ang lahat ng missile niya na gagamitin. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.